Sa video na ito, alamin natin kung sino-sino yung mga tao hindi makakapasok sa langit ayon sa Biblia. Lahat naman po ng tao gusto makapasok sa langit, pero ang katotohanan po, hindi po lahat makakapasok sa langit. So bakit po? Ano-ano po yung mga dahilan kung bakit may mga tao hindi makakapasok sa langit? So sino-sino nga ba itong mga tao po na ito na sinasabi ng Biblia na hindi makakapasok sa kalangitan? Ang una po, yung mga tao na hindi sumusunod sa kalooban po ng ating Diyos. Ayon po sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ay papasok sa baharian ng dahil, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa lahit. So kung di ka sumusunod sa kalooban ng Ama, mahihirapan nga makapasok sa lahit, hindi ka makakapasok sa lahit. So mahalaga po yung pagsunod sa kalooban po ng ating Diyos. Maaari sinasabi mo na nananampalataya ka sa Panginoong Kristo sa salita. Kilala mo ang Panginoong Kristo at pumapawag ka sa Kanya. Kaya lang ang problema, sumusunod ka ba sa kalooban niya? Kasi mga kapatid, niwala po tayo na kapag sinabi mo na nananampalataya ka sa Panginoong Kristo, hindi lang po sa salita. Dapat po meron kang ginagawa. Dapat mayroong buhay yung pananampalataya mo. At yung bunga dapat ng pananampalataya mo, yung pagsunod sa kalooban niya. Kasi mga kapatid, kung di ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo pa talag sinuko yung buhay mo. Hindi mo pa talang binigay yung buhay mo sa Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, kapag sinasabi mo na nananampalataya ka, ibibigay mo yung buo mong buhay, buong puso sa Panginoong Diyos. Hindi lang kalahati. At kapag binigay mo yung buhay mo sa Panginoong Diyos, susundin mo yung kalooban niya. Kahit nisa po napakahirap, susundin po natin yan. Kasi nga po, mahal natin yung Panginoon at nananampalataya tayo sa Kanya. So mga kapatid, hindi lang matatapos sa sinabi mo na ikaw ay nananampalataya at tumatawag sa ating Panginoong Jesus. Dapat nakikita rin yung paggawa. Dapat nakikita rin yung pagsunod mo sa Kanya. Yung pagsunod mo sa kalooban niya. So, hindi din na po natin yung mga sumunod at mga naging disipulo ng ating Panginoong Kristo. Milam naman nila sinabi na sila ay nananampalataya at sumusunod sa Panginoong Kristo. Nakita po natin, kumilos po sila, sumunod po sila sa kalooban ng Diyos. Nabait hanggang sa kamatayan po. Sumusunod po sila sa Panginoong Kristo. Yun po yung tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ginagawa mo yung kalooban niya. Sabi niya po dito sa Matthew chapter 19 verse 17, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mo makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So malinaw po ang Panginoong Kristo ang nagsabi, kung gusto po natin ng buhay na walang hanggan, kung gusto natin ng kaligtasan, kung gusto natin mapapasok sa langit, sundin po natin yung pinag-uutos po ng Diyos. Bilang mga Kristyano po, gawin po natin ang kalooban niya. Hanapin natin ang kalooban niya at higit sa lahat magpasakop po tayo sa Kanya. Yun po yung pinakamagandang gawin natin. Pamalawa, mga tao hindi makakapasok po sa langit pa yung mga tao nagkapaila po sa ating Panginoong Kristo. Sabi po sa Matthew chapter 10 verse 33, ngunit ang sino makikaila po sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng ating Amang nasa langit. So, ibig sabihin lang po niya, mga kapatid, kapag nireject mo ang Panginoong Kristo, kapag dinenay mo ang Panginoong Kristo sa mga tao. So, mga kapatid, dapat po, ipinatmamalaki po natin ang ating Panginoong Kristo. Pinapakilala po natin ang ating Panginoong Kristo sa mga tao. Sabi niya po dito, sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, ngunit sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Mga kapatid, alam naman po natin na once na nireject po natin ang ating Panginoong Kristo, nakakahulugan po yan na hindi natin tinanggap yung offer niya na buhay na walang hanggan o yung kaligtasan. Kasi po mga kapatid, sa Panginoong Kristo lang po natin masusumpuman yung kaligtasan. Ngayon kapag nireject mo yan, ibig sabihin niyan, hindi mo tinanggap yung kaligtasan. So kung i-reject mo yung Panginoong Kristo, ibig sabihin niyan, hindi mo tinatanggap yung kaligtasan. Malinaw po, pinapalita po siya sa Panginoong Kristo na tayo ay may choice. Pipili po tayo. Tatanggapin ba natin ang Panginoong Kristo o i-reject po natin siya? Ang Panginoong Kristo, kumakatok po yan sa mga puso po na mga taong hindi pa po nakapakilala sa Kanya. So nasa tao po yan, kung pagbubuksan niya ba ang Panginoong Kristo at papapasukin niya sa kanyang puso, kayo at kapag na-reject niya, dinenay niya, ibig sabihin po niya pinalagpas na yung opportunity na siya po ay magkaroon ng kaligtasan. Pangatlo po yung mga hindi makapapasok sa langit ay yung mga tao na syempre hindi nananampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi po din sa Job chapter 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumalataya sa kaisa-isa hanap ng Diyos.
Sa mga kapatid, alam naman po natin yan. Napakahalaga po talaga ng faith o yung pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo. Dahil po yung magliligtas sa atin sa pamamanitan po niyan, makakapasok po tayo sa langit at makiiwas po tayo doon sa impyerno. Kaya nga po tayo tinawag na mananampalataya kasi po nanampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo. At sa pamamagitan ng pananampalataya po na yan, tayo po ay mapupunta sa langit. Kaya po pinadala ng ating Diyos Ama, ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Ngayon, para natin makamit yung kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Siyempre po mga kapatid, ang pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan po niyan, tayo po ay maliligtas dahil po sa kanyang biyaya. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa magandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay loob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So mga kapatid, ang pinakaunang step or unang hakbang para po tayo ay maligtas, syempre nandyan po yung pagtanggap sa Kanya, pagkilala sa Kanya, at pananampalataya sa Kanya. Yan po yung pinakamahalagang parte po ng pagiging Kristiyano. So mga kapatid, ang bunga po ng mabuting gawa ay yung pananampalataya. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya po tayo naglilingkod sa Diyos kasi nga po nanampalataya tayo sa Kanya. At yan po yung pinakamahalagaan na dapat gawin natin para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pahapat po, ang mga tao hindi makakapasok sa langit ay yung mga tao makasalanan. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Hindi pa ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayahin ang iyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nakamalimya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, manlalait ng kapwa, unang daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Actually, hindi lang po yung mga list po na yan na binigay ni Apostol Pablo, yung hindi po makapapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Lahat po ng kasalanan. Kumbaga ito lang po yung mga example niya na ginagawa po kasi madalas sa mga taga-Korinto. Pero hindi din na po natin overall. Ano mang kasalanan po yan, maliit man po yan or malaki, basta hindi po kalagod-lagod sa Panginoon yan. Yung mga tao po na yon na namumuhay po doon po sa kasalanan na yon, yun po yung mga hindi makakapasok sa langit. So mga kapatid, yung mga makasalanan po, ibig sabihin po, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan, yung walang tigil sa paggawa ng kasalanan, yung mga hindi humihingi ng tawad kapag nagkakasala po sila. Kasi mga kapatid, tayo pong lahat po tayo nagkakasala po tayo, walang perfecto, nagkakasala pa po ako, lahat po tayo, hindi po mawawala yung kasalanan habang nasa mundo po tayo, yet po kasi yung sinful nature. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay po na nananampalataya sa Panginoon sa Kristo kapag yan ay nakakumit na kasalanan. Lalapit po agad yan sa Panginoong Sus. Hihingin ang tawad at tatalikuran yung kasalanan. Sabi mo po sa inyo, lahat pa rin tayo nagkakasala. Pero ang pinagkaiba mga kapatid, hindi po tayo namumuhay sa kasalanan. Yung mawalang Kristo sa kanilang buhay, kapag nagkasala po sila, tuloy-tuloy lang po yan, namumuhay sila sa kasalanan, gagawin at gagawin po nila yan. At hindi po sila lumalapit sa Diyos kapag nagkakasala po sila, normal lang sa nila yung pagkakasala, at yan po yung mga hindi makakapasok sa harian ng Diyos. Pero po tayo na mananampalataya pagkakat nagkakasala po tayo, at pinagkaiba po natin sa nila, lumalapit po tayo sa Diyos, humihingi tayo na tawad sa Kanya. At tinatalikuran na po natin yung mga kasalanan po na nagagawa natin. Binabago po natin sarili po natin at mas lalo po tayo namumuhay na may kabanalan. Ulitin ko po, lahat po tayo nagkakasala. Parte po yan ang buhay po natin, hindi po mawawala yan. Pero hindi po tayo namumuhay sa kasalanan at hindi po tayo makasalanan po tulad ng ibang mga tao na namumuhay po sa mundo ito. At tamuli po mga kapatid, ang mga tao hindi makakapasok sa langit ay yung ilang mga mayayaman. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 19 verse 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napapahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon mo po sinabi ng Panginoong sa Kristo na lahat ng mayaman ay hindi makakapasok po doon sa kaharian ng langit. Kasi marami naman po mga mayaman na nanampalataya sa Panginoong sa Kristo at sumusunod sa kalooban niya. So mapupunta po yan sa langit.
Pero mas marami po yung mga mayayaman na hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po nananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, walang masamang maging mayaman. Kung nagpapayaman ka ngayon, walang problema. Sa pagbabalam sa Old Testament, marami tayong makikita doon na pinagpala ng Panginoon. Mayaman po sila, marami silang mga ari-arihan. So wala po masama po dyan. Kaya lang nangyayari po mga kapatid, minsan yung kayamanan po, yan po yung nagiging sanhi para magkasala yung mga tao. Yan yung nagiging sanhi para palikuran ng Panginoon sa Kristo. At hindi kilalanin ng Panginoon sa Kristo. Kasi po madalas nangyayari sa mga mayaman dahil sa sobrang yaman nila, dahil makapangyarihan sila, dahil marami silang pwedeng gawin. Ang nangyayari, mas nakafocus sila doon sa pera. Mas nakafocus sila sa yaman nila kaysa sa ating Panginoon sa Kristo. Ang nangyayari po, puwapas na po dyan yung idolatry, bagamat hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang nangyayari po dahil inuuna po nila yung pera, mas minamahal nila yung pera kaysa sa Diyos. Kaya nangyayari po, dinodiyos na rin po nila yung pera. At hindi lang po yan, pati po yung trabaho po nila, yung business po nila, mas inuuna po nila yun. Kasi mga kapatid, ano man po ang bagay po yan, o tao man po yan, na inuna mo kaysa sa Panginoon, idolatry po yan. Palawat hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, parang sinasamba mo na rin, yung mas inuuna mo sa Diyos. Sabi nga po diba sa Bible, the love of money is the root of all evil. Maraming tao nagiging masama ang ugali, maraming tao napapalayo sa Diyos, dahil po sa pera. Kung papansin niyo po mga kapatid, marami mga mayayaman ang mas lalo nagiging sakim sa pera. Di ba kung papansin niyo marami mga mayayaman, yung mayabang po sila dahil marami silang pera eh. Yung makikita rin po kayo mga mayayaman na humurakot pa rin po. At kung ano na po kung mga ginagawa nila mga kasalanan dahil marami po silang pera. Marami silang pwedeng gawin. Marami silang mga kayang gawin dahil po sa pera po nila. At dahil mayaman po sila, marami po silang nagagawa. Marami na silang mga nakukumit na kasalanan. At sa pamamagitan po ng pera na yun, umihot na po yung mundo nila dahil sa pera. Hindi na po sa Diyos po natin. May kinodiyos na po nila yung pera, yung yaman nila, at hindi na po yung Diyos. At yan po yung mga tao mapapahama at hindi makakapaso doon sa varian po ng Diyos sa langit. Sa mga kapatid, ito po yung malinaw na sinasabi po ng Biblia patungkol po dun sa mga tao na hindi makakapasok sa langit. Noon nga po, wala po tayo dito sa mga nabanggit po na ito. Wala po ako na kayo po na nanonood ngayon. Kayo po ngayon ay meron pala ng palapay sa Panginoon sa Kristo. At malang araw po, magkakasama-sama po tayo sa langit. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po meron po ay natutunan sa ating dinalaman ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Magpalain po ba ng Diyos? Iyan po ay palangit.